Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, ito yung madalas kong sinasabi sa inyo sa mga vlog ko, no? Na lahat ng mga itinuturo ko sa inyo ay importante at magagamit natin dito sa online jobs. So kagaya nitong product repricer. Okay guys, no, sa mga bagong viewers natin, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, no, sa mga interesado naman sa inyo sa mga full course, sa mga in-depth tutorials, so dito sa members area natin guys, join tayo dito para sa iba pang mga in-depth tutorials video. So andyan dyan yung link sa description, check na lang natin, or i-check natin sa tabi ng subscribe button yung join para mapanood natin yung mga members only videos natin. Okay guys, no, ito yung job post na na-applyan ko. So ito ay $300 per 1,000 products na i-reprise natin. So ipapakita ko sa inyo kung bakit niya kailangan ng ganitong VA. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano yung tamang pricing ng mga products dito sa dropshipping, lalo na sa mga nag-start na mga clients na pwede nyong i-recommend sa kanila na ganito muna yung gawin natin para makapag-gain tayo ng feedback dito sa store natin, para maging trusted yung store natin. At the same time, dun napapasok yung mga sales, no? Kapag marami ng feedback, no? Kagaya natin, kapag bumibili tayo sa Lazada, sa Shopee, unang-unang tinitingnan natin yung mga feedback ng mga buyers dun sa products na gusto nating bilhin. So ito yung job post, no? Naghanap siya ng dropshipping expert. So dito, hindi to kailangan ng may experience. Pwede natin na napanood na natin tong video na to, okay na yon. Ang kailangan lang ay alam natin kung ano yung gagawin natin. So ito yung BA na magpi-fix ng product price niya. Meron daw siyang thousands of products na kailangan niyang i-reprice. So dito, one-time project lang siya, pero hindi siya pang matagalan, no? Kasi per 1,000 products, kasi hindi siya nag-gain ng sales dun sa store niya. Ang gagawin natin, naghahanap siya ng BA na alam yung strategy kung paano makakapag-drive ng sales sa e-commerce store niya. So ngayon, na-recommend ko sa kanya na at least 10%. So nung nakita ko yung store niya, nakita ko kung ano yung mga pricing niya. So sobrang laki ng tubo niya, kaya walang masyadong bumibili dun sa store niya. So ipapakita ko sa inyo yan. So ayan, nakalagay dito na kailangan may experience siya sa dropshipping, tapos kailangan may ability to work independently. So ito yung mga basic na kailangan lang nung client na to. So ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung trabaho na to. Okay, so start tayo dito sa mga dropshipping tools. Dito kasi sa dropshipping tools, meron na siyang mga auto pricing. So dito, ang gagawin nyo lang naman dito kapag repricer or magpapalit kayo ng price ng products, ay pupunta lang kayo dito sa products. Ito, yan. Pag click nyo ng products, isa-isahin nyo yung mga to kung magkano yung price nya. So halimbawa, ito. I-click natin to, i-click natin yung edit, makikita na natin dito kung magkano yung price na inilagay niya. For example, no, ito na-reprice ko na to. So, ang profit niya lang ay 11.16%. So, sa pagpa-pricing, lalo na sa mga newbie na client, kailangan 10 to 13% dun nagbabase yung kailangan yung maging tubo. No? Halimbawa, yung price nito ay 25.99. Tapos, yung competitor natin, ang price niya ay 25.79. So may difference, ibig sabihin mas mababa yung sa competitor. So ang gagawin natin para kukunin natin yung mas mababa pa doon sa competitor, pwede natin gawing 25.45. So kahit nasabihin natin na 9.26%, gawin na natin 50. Yan, 9.48%. Okay pa rin to. Okay pa rin yung price na yan kasi ang kailangan natin, dahil nga yung client na makukuha natin ay mga beginners, newbie, no, hindi sila marunong mag-setup. So kailangan natin mag-gain ng feedback ng mga buyers. So ang gagawin natin ay magbababa muna tayo ng profit. So yun muna ang kailangan natin. So kapag nakapag-gain na ng feedback yung store ni client, pwede na siyang mag-sariling pricing. Kahit hindi na siya maipag-compete, ang babasehan na lang ng mga buyers ay yung feedback ng store ng client. So ito yung pagpa-pricing natin, no? At least 10 to 13%. Plus makikipag-compete pa tayo. Kagaya nito, no? Imbis na 10%, bababa lang tayo ng 0.50% para mas mababa yung price natin kaysa dun sa competitor natin. Napapakitaan ko kayo ng sample. So dito, ang gagawin nyo lang, dito sa products, click natin to. So ang gagawin ko rito, for example, na ito. Kiklik ko tong more options, tapos kiklik ko yung edit. Lahat naman, kahit anong dropshipping tools yan. Click lang natin yung edit. So sa edit, makikita nyo, click natin ulit yung edit. So dito ay 21.93 ang profit niya. So ang sa $17, ang tumutubo siya ng 2.76. So sa nagsisimula, mali ito. Lalo na kung mas mataas ang price nyo kaysa sa competitor. So papakita ko rin sa inyo yung sa competitor kung paano makikita yung price ng competitor at kung paano nyo ibabase yung
sales nyo or yung product nyo dun sa competitor. So dito malito, no? Gagawin natin dito, at least lagay natin dito ay umpisa natin sa 10%. So sa 10%, makikita nyo $1.26 ang profit niya. Dito ay 16. So kailangan at least 10%. So 1.2, 1.6, so kulang pa. So gawin natin tong mga 12%. So 1.5, so naging 16.55, okay na yung price na to. So hindi natin nakita yung competitor price kasi nga pinapa-reprice niya lang yung mga product. So ang mangyayari, hindi natin makikita kung magkano yung price ng competitor dahil nga ang trabaho natin ay repricing lang. So ang gagawin ko ay save ko lang to. So ang profit ko ay 12%. So sa umpisa, hindi importante na malaki agad yung profit nyo. Kailangan natin talaga dito ay mag-gain ng feedback ng mga buyers. So ganun lang, no? Iisa-isahin nyo lang yan. Close nyo to. Next, ito naman ang papalitan natin. Click natin yung edit. Click natin yung pricing niya ay 3.41. So dito ay kaya hindi siya nakakapag-drive ng sales dahil nga bago yung e-commerce store niya, tapos mas mataas pa yung price niya kaysa sa mga meron ng magagandang feedback na competitor. So dun kaya walang na bumibili dun sa store niya. So dito, no, gawin lang natin tong 13%. So, isa pa, gawin natin 12%. So, 32.52, okay na yan. $3 ang profit. Okay na to. At least mas bumaba yung price natin. Dahil dito sa dropshipping, sa pagpa-pricing, lalo na sa mga e-commerce, importante every cent. Sabihin natin 0.50 cent yan. Importante yan kasi mas malakas ang dating kapag yung price nyo ay, for example, no, ang price nito ay 32.50. Tapos ang sayo ay 31.95. So 32 to 31, iba yung dating sa mga buyer, 'di ba? Sabihin natin mura pa rin yung lalabas yung sa atin kahit na sabihin mong cent lang ang binaba natin. So yun yung tinatawag na pricing strategy. So dito 12% ang profit natin. Click natin yung save. Sa $30 ay ang profit ni client ay $3. To click natin tong save. Tapos iisa-isahin natin tong mga product niya. Yan. Okay, so dito guys, na ipapakita ko sa inyo kung paano mag-compete ng price dito sa competitor natin. So for example, ito yung product ni competitor, no? 14.17. Tapos sa Amazon siya ay 9.78 lang. So ang gagawin natin, syempre ililista natin yung product na to. So hindi ko na ituturo sa inyo muna yung mga title, description dahil ang dami ko ng video niyan dito sa channel natin, no? Hanapin na lang natin yung mga dropshipping video natin. So pupunta ako sa variant, kiklik ko yung edit. Makikita nyo dito, meron tayong $2 profit, meron tayong 20% profit, pero dahil may ikipag-compete tayo ng price, sa price ni competitor, makikita nyo ay 14.17. So ang gagawin natin, bukod sa desired profit natin, for example, $2 or 10 to 13%. Pero ito, ma-sold siya, no? 12 sold siya, tapos ang price niya ay 14.17. Pwede tayong mag 13.99. 13.95, pwede yon. So ang gagawin natin, pa-price tayo ng 13.95. So, mas mababa pa rin yung price natin kesa kay competitor. So, kahit na 21% yan, ang importante, mas mababa yung presyo natin dun sa competitor natin. So, eto naman sa repricer, dahil nga hindi natin nakikita yung competitor natin, so, dito lang tayo magbe-base o magre-range siya 10 to 13%. Yun lang ang magiging trabaho natin. Okay, so dito naman, no, pag walang dropshipping tools, meron tayo nakitang ganitong trabaho na repricer. So, ang gagawin nyo lang dito sa pinaka-eBay niya, pupunta lang kayo sa selling. Ayan, click natin yung selling. Pupunta tayo sa listings. Dito natin gagamitin yung product monitoring. Ayan. So, for example, na hindi naman natin nakikita yung pinaka-competitor natin, click natin tong title. Ang price niya ay 34. So, hindi natin makikita yung kung saan niya nakuha, no, yung product na to. So ang mangyayari dito, kapag sa eBay mismo, bibigyan nila kayo ng spreadsheet kung saan makikita nyo kung saan niya nakita yung source link. Dito sa product monitoring, dito nyo makikita kung saan galing yung product niya. So bibigyan ko kayo ng sample. For example, itong damit na to, no? So halimbawa, ito yung source link niya sa Amazon. So yung link na yan, ang gagawin natin, doon tayo babase ng price. So for example, no, sa Amazon nagpa-price lang siya ng mga 25. So, ilalagay natin dito yung item price ay 25. So, makikita nyo, negative ang profit natin. Item price niya, 25. Shipping fee niya, ang listing price natin, dito tayo babase sa listing price. So, dito sa 34.99. Yan, makikita natin na ang profit niya ay 5.44. So 5.44 more than 10% kasi ang 10% nito $3.4. So ang gagawin natin guys, bababaan natin yung presyo natin. Gawin natin tong 32.99. 32.99 medyo mataas pa siya, 3.7. At least 10%, gawin natin tong 32.45.
dito tayo mag-a-adjust no, sa listing price natin kapag meron tayong product monitoring. So itong product monitoring na to, lalagay ko yung link sa description para ma-practice nyo yung repricing. So dito tayo babase kung ilang percent ang magiging profit natin kasi nakalagay na dito yung break even, yung eBay fees, yung PayPal fees, nakalagay na rito itong 13% na yan. Ito na yung final price natin, ito na yung profit natin. So tayo na lang magka-calculate sa utak natin kung ilan yung 10%. So kung 10% to 13%, pwede kayong mag-add, no? Dito na kayo babase niyan sa cent. So 45, pwede niyo gawin tong 32.99 para medyo umangat, no? So 3.6% dahil hindi natin nakikita yung competitor natin. Pero kung meron ka na kita rito na etong eBay link, may competitor price dito, halimbawa, doon tayo makikipag-compete. I-open din natin yung link ng eBay para makita natin kung magkano yung price nung competitor natin. So, doon tayo makikipag-compete. Dito natin maa-adjust sa listing price kung magkano yung desired price na ilalagay natin sa store ni client. Kagaya nito, 34.99. Pwede natin i-edit to. Gawin natin 32.95. So, ang gagawin nyo lang naman dito sa listings, click nyo lang tong edit. Ayan o, edit. Yan, tapos pupunta kayo sa price. Dito sa pinakababa, ayan. Gagawin nyo lang siyang 32.99. So, yun lang. Tapos, pag click nyo ng 32.99, click nyo na yung save or revise it. Yan. Kiklik nyo lang yan. So, tapos, continuous na kayo. Back na lang. Tapos, iisa-isayin nyo na lang yung mga product na to. So, ganun yung pagpa-price ng product. Okay guys, kung paano naman makuha yung trabaho na to, ilalagay ko yung link sa description ng gagawin kong video pagkatapos nito para hindi lang sa product repricing. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo humanap ng trabaho gamit yung mga skills natin sa dropshipping kagaya ng mga itinuturo ko sa inyo dito sa channel natin. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.